You know? Good morning mga kalakwacha. Natatandaan nyo ba yung Mahogany Nature Camp Tanay na dati na nating pinuntahan dito sa Rizal? Ilalagay ko dyan sa taas yung link para mapanood ninyo yung dati nating lakwacha sa campsite na yan. Nabalitaan ko kasi na itong campsite na ito may bago daw silang spot na maganda, tapos 360 view daw ang may offer sa mga turista. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwacha na! Bali itong Mahogany Nature Camp Tanay, alam ko sa pagkakatanda ko last year, no, parang ganitong season din yon, summer, napuntahan ko yan. Tapos bago pa lang yan, wala pang nagbablog yan, tayo yung unang nakapunta sa campsite na yan. Tapos ngayon may mga bagong update din dun sa unang spot nila. I-check din natin yan kasi balita ko may bago silang nilagay dun, yung mga swimming pool, mga portable swimming pool, tsaka mga dagdag yata na accommodation para sa mga gusto rin mag-camping. Alam niyo naman tayo, kapag unang beses nating napuntahan yung campsite, babalikan natin yan para sa mga update, para na rin doon sa mga gustong mag-camping, na-update din natin sila. So ngayon approaching na tayo ng Barangay San Andres. Bale ito yung isa sa mga landmark ninyo natatandaan kapag nanggaling kayo ng Kogyo. Ayan o, ito na yung Barangay San Andres. Ito na tinatawag nilang Batanggasan. Ayan o, pag kumaliwa ka dyan, yung may kumaliwang kotse or van, yan, papuntang Barangay San Andres na yan. Ito. Pero tayo, didiretso pa tayo. Tapos dito lang sa area na to, malapit-lapit lang, makikita na natin yung karatula nung Mahogany Nature Camp Tanay. Ayun no, kitang kita. Ayun. So dito kakaliwa na tayo ngayon dito. Ito yung area nila. Yan. Oh, ito to rough road. Bungad pa lang, rough road na. Kaya medyo daan-daan tayo dito. Yun. Ito na, ito na yung bakod ng Mahogany Nature Camp. Itong nasa kaliwa. Ito na yung gate nila. Papasok na tayo. So nandiyan po si Ma'am Arlene. Carlo? Ah. Tanda mo nga, kuya. Okay, so nandito na tayo sa loob ng Mahogany Nature Camp Tanay. Tapos kung mapapansin niyo, maraming sasakyan, no? Ang dami pala nilang guests ngayon. Nagulat din ako, akala ko wala. Tapos dito sa area na to, may mga changes na din yung dating area ng swimming pool. Ito dito. Ito dati wala ito. Itong structure na to. Ano na kaya siya tsura niya ngayon? Oh, ayun, may mini playground na sila. Ayun oh. Tara, puntahan natin sa loob. Ayun, so ito na yung changes ngayon dito sa area na to. Ito dati wala to. Itong structure na to. Ngayon naglagay na sila doon ng pool. Tsaka ibang libangan para doon sa mga bata or ibang mga pupunta dito. Tapos may ginagawa pa sila sa banda doon. Hindi ko alam kung parang mini stage parang ganon. Tapos dito naman sa area na to, naglagay na rin sila ng mini playground para sa mga chikiting, sa mga bagets to nakasama ninyo. Tapos dito sa part na to, ayun, meron sila nilagay na view deck. Tara, puntahan natin. Ito yung view deck. Dati wala rin ito. Itong steel na view deck na to. Ang galing O dito sa baba, naglagay na sila ng ng upuan. Saktong sakto yan. May lilim na. Tara, akitin natin to. Okay din dito sa sa pangalawang palapag. Ayun meron na ring upuan. Tapos habang siguro nagkukwentuhan kayo, nagkakape kayo, ito, tanaw nyo yung daanan sa balabas. Ito yung daanan mula dun sa highway. Tapos ang ganda ng view, yung bundok, ang ganda. Tapos tanaw mo din dito yung swimming pool nila. Saka yung iba pang area. Punta tayo sa taas. Ngayon naman, ito yung pinakataas nitong view deck. Ayan, so kapag nandito ka, tanaw mo yung campsite, yung parking area, ando dun. Tapos yung extra swimming pool nila dun tsaka yung bago nilang villa na itinayo malapit din doon sa parking lot. Ang ganda yan, tas dito mahangin din. Itong view deck na to ay gawa rin sa sa bakal. Yan wala siyang uga. Ang galing. Tapos yung puno hindi nila pinutol. Ang galing ng idea.
tinamaan siya na actually ng ano eh, ng view deck, pero naglagay na sila ng butas para ma-preserve nila itong puno na to. Dito naman sa gilid ng parking lot, ayun, may bago silang villa, pero hindi natin mapapasok to kasi meron silang guest ngayon sa loob. Pero sa pagkakatanda ko sa sinabi ni Ma'am Arlene, good for 4 to 6 packs daw itong villa na to, itong bagong villa na to. Okay, so ito yung bago nilang swimming pool. Ito daw ay may ilalim na 4 to 5 feet. Tapos sa tansya ko, para mga 10 meters yung haba niya. Parang gano'n, no? Ayan, so maliban dun sa swimming pool na nando dun sa gilid, sa may area dun, meron na rin silang swimming pool dito. Kaya kahit pa paano may option kayo. Tapos dito naman sa gilid ng swimming pool, may nilagay silang ano, trampoline. Tapos strictly for kids lang daw, 4 feet and below. Tapos maximum of 3 kids at a time. Yan, yan ang nakalagay dito. At least kahit pa paano, no, may bago ring paglilibangan yung mga bata na pupunta dito. Dito naman sa area na to, malapit dito sa kanilang pavilion, eto may nadagdag na silang A-house. Dati kasi ang A-house dito ay nag-iisa lang, pero ngayon ito, meron na silang A-house 1. Tapos meron silang A-house 2. Ayun, nandun sa baba. Check din natin yung iba pang nadagdag. Ayun, no, ito naman yung A-house 2 nila. Dati wala rin yan. Ito yung original na A-house nila. Dati ito lang yung nag-iisa, pero ngayon nadagdagan na siya. Dito rin, no, meron na silang swimming pool. Ito, dalawa. Isang rectangular shape, tapos isang bilog. Ito sa tingin ko may lalim din to na 4 to 5 feet. Ganito rin dito. Ayan, oh. Ayan, so maliban dun sa swimming pool na malapit to sa parking area, meron na rin dito, tsaka meron na rin dito. Kaya meron na rin kayong another option kung puno din yung isang swimming pool na malapit dun sa bagong villa. Dito rin sa ano, sa baba, meron na rin silang mga platform, additional platform para sa tent. Ayan, tapos meron na rin ditong upuan. Dati ito, wala to. Ano, additional platform. Meron din doon. Tapos meron din doon sa baba. Tapos meron na rin silang maikinabit na swing na dati ay wala. Tapos ito rin, no, additional na ano, upuan. Ayan, ang galing. Ito rin, no, may dagdag din sila ditong A-house, A-house number 4. Tapos andito rin yung A-house number 5. Ayan, ito. Ayan, may mga dagdag na silang accommodation para sa mga pupunta dito. Tapos ito pa yung ano, platform tent number 8, number 9. Tapos may additional din ditong upuan, no. Tapos pwede ring mag bonfire. Ayan, no, may naka-ready na sila ditong ano, lagayan para sa mga gusto ring mag bonfire. Kasi merong area dito para sa bonfire. Doon siya pang malakihang grupo yon. Pero kung halimbawa maliit namang grupo kayo, eto, pwede na kayo mag bonfire dito. Tapos ito yung view deck naman dito. Ganun pa rin siya tulad nung pinuntahan natin last year. Same pa rin siya, no. Tapos yan, nabakura na rin siya dun sa labas. May bakod na siya. Ayan, tapos dito may additional swing. Meron din dito. Ayan, ang dami na pala talaga na dagdag mula nung last year. Ayan, ito naman yung ano na, packet na ng basketball court. Ayun, may mga naglalaro. Ayan, so far wala naman ding ano bago dito. Ayan. So ayun yung basketball court. Tapos ito yung mga villa, no, yung original na nakatayo na napunta natin last year. Tapos ngayon dito may nilagay din silang area, oh, para siyang view deck. Ang galing, ang laki din. Ayan, oh, malapit to sa hanging bridge kasi andun yung hanging bridge eh. Pabalik naman yan doon. Ito laki, oh. Siguro dalawang tintang kakasya dito. Tapos meron na rin ano dun, oh, upuan. Yun dun, may upuan na, naka-ready na. Ito namang hanging bridge, wala naman ding ipinagbago. Ganun pa rin siya, tulad pa rin ng dati, maganda pa rin, no? Dito madalas nagpipicture-picture yung mga turista kasi instagramable to, lalo na kung magaling kang umanggulo. Tapos ito yung ano, yung dati yung structure na walang laman na sinasabi kong tindahan. Ngayon mini store na rin siya, tapos at the same time nagiging reception na rin siya dito sa loob ng Mahogany Nature Camp. So ngayon naman ang gagawin natin, nabanggit ko sa inyo kanina na may bagong spot, itong Mahogany Nature Camp, no? Pupunta naman kami ngayon ni Kuya Brian. Ayan, si Kuya Brian kasama ko. So ihahatid tayo ni Kuya Brian papunta doon sa campsite. Kasi ang balita ko, medyo rough road daw yung papunta doon. Tsaka hindi siya kakayanin ng mga maliliit na motor tulad ng mga scooter, no, yung mga Mio, yung mga ganong klase. Kaya ngayon, tingnan natin yung daan.
Yan, kaya yung mga pupunta dito, kung mahina kayo sa akyatan, medyo magsistruggle kayo dito dahil mataas itong campsite na to. Pero tingnan nyo naman yung view sa likod natin, ang ganda oh. Di ba? Kita-kita nyo yung kabundukan ng Sierra Madre. Ganda oh. Ganda ng view. Uy, ang ganda. Wow. Ang ganda ng area. Ganda oh. Dapat na tao. Solo natin yung campsite. Okay, so nandito na nga tayo ngayon sa bagong spot or bagong campsite nitong Mahogany Nature Camp. So kung mapapansin nyo dito pa lang sa labas, ayan, meron na sila ditong villa na inilagay. Dalawang villa to, isa dito, tapos meron din sa kabila. Ayan, mamaya papasukin natin tong loob nitong villa na to. Tapos kung mapapansin nyo rin, dito, meron na sila ditong dining table and chairs na ni-ready. Para kung gusto nyo kumain, pwede dyan. Tapos andito na rin yung kusina. Tsaka andyan na rin yung mga gamit panluto. Kompleto na din. Tapos meron na rin pala ditong tubig. Kaya wala na kayong poproblemahin sa drinking water dito. Ito rin, ito yung kabilang kabilang villa. Yan, kung mapapansin nyo, same din sa kabila, may dining table na din. Tapos dito rin, andito na rin yung kusina, yung mga gamit nila, at saka meron din drinking water. Naka-ready na din. Tapos dito may itinayo silang view deck or parang tent platform na din at the same time. Dito pwede kayong maglagay ng tent tulad doon sa kabila oh. May tent doon sa kabilang dulo. Tapos dito meron na rin silang ine-ready na mga upuan. Para kung halimbawang sa umaga gusto niyo magkape, gusto niyo magmuni-muni o kaya magkwentuhan ng mga kaibigan ninyo, pwedeng umupo dito. Tapos ang isa pa sa maganda, habang nakaupo kayo dito, tignan niyo naman yung view. Ayan oh. Pagmamasdan ninyo yung ganda ng Sierra Madre Mountain Range. Dito rin sa labas ng villa, kung mapapansin niyo, may naka-ready na rin silang mga swing. Ayan o. Dito may rocking chair, no? Tumba-tumba. Kaya pwede kayo mag-relax dito. Ayan o. May mga upuan para sa umaga o kaya sa tanghali. Tulad ngayon, ang lakas ng hangin. Ang sarap siguro umupo dito. Tapos may naka-ready na rin dito mga saksakan. Ayun o. Para kung halimbawa, habang nakaupo kayo, nag-charge kayo ng cellphone or gadget nyo, pwede dyan. Dito rin sa kabila, meron na rin doon. Ayos! Ngayon naman, pasukin natin itong isang villa. Tignan natin kung ano yung nasa loob. Wow! Ang ganda din ha! Okay, so ito sa tingin ko ay good for 2, 4, 6, 8, tapos 10. Tig-isa dun sa taas. At ito ay meron na ring flat screen TV. Doon may dalawang ventilador. Tapos meron silang mini ref. Yan, at the same time, kung gusto ninyong maglaro, ayan, meron silang mga ready na board games. Kaya hindi rin kayo maboboring dito sa loob nitong villa. Kung halimbawa gusto nyo rin mag-video okay, ayun, naka-ready na rin. Meron na rin silang video okay. Tapos dito meron na rin silang CR. Check natin. Oh, maganda rin yung CR nila, tsaka malinis. Ayan oh, meron na rin bidet, no? Meron na rin shower, kaya kompletong-kompleto na. Ito naman yung kabilang villa, check din natin kung ano itsura. Aba, maganda rin at malinis. Ito rin ay good for 2, 4, 6, 8, 10 na tao. Tulad din sa kabila, meron din tong mini ref, meron din siya mga board games. Tapos, yan, video okay, flat screen TV. At ang CR din nila, ayun oh, ang linis din. May bidet na din, tsaka meron na ring shower. Ang galing! Dito rin pala sa gilid kung halimbawa gusto niyo mag-bonfire dahil nga malamig dito kapag gabi. Ayan, naka-ready na rin yung bonfire nila. Tapos ayan
Ang ganda na rin ng setup ng upuan, no? May tamang distansya sa apoy para hindi naman ganoon kainit din kasi masyado mainit yan kapag malapit kayo. At dahil bago nga itong area na to ng mahogany, dito naman daw sa area na to ay dadagdagan pa. Kung mapapansin niyo, may hukay siya, no? Tapos malinis na, patag na. Dadagdagan daw ito ng panibago pang villa, no? Dagdag accommodation sa mga gustong magstay dito sa 360 view na campsite na to. Tapos dito naman sa gilid, may nire-ready daw tong area na to para naman sa panibagong view deck, para tanaw mo yung Laguna de Bay dito sa kaliwa. Tapos dito naman sa parting to, yung city lights naman daw ng Ortigas pagdating sa gabi. Nabanggit din pala kanina ni Ma'am Arlene, yung owner nitong mahogany, na sa area na to ay magtatayo pa daw sila ng mga A-house, no? Pero hindi ko alam kung saan banda. Kung dito ba sa gilid, eto, sa gilid dito yung view deck na to. Hindi ko sure eh. Yun lang yung nabanggit niya. So dagdag ano din yan, accommodation para sa mga pupunta rito. Tapos pagdating naman sa rates, ugaliin nating i-check yung description ng video na to kasi ilalagay ko dun yung panibagong update sa rates ng Mahogany Nature Camp Tanay, pati na rin yung rate nitong bagong campsite na to. Pati pala dun sa baba, oh, kapag kinuha mo yung 147 steps, may view deck dun, magpapahinga ka bago ka makarating dito sa taas. Pero kung kukunin mo yung 170 steps, yung kinuha ko kanina, dire-diretso yun, walang pahingahan dun, hindi tulad dito. Ang galing. Grabe yung lakas ng hangin dito sa sa taas, no. Nahihirapan akong magpalipad ng drone kasi pasulput-sulput yung lakas ng hangin yan. Kung mapapansin niyo yung dahon itong halaman na to, talagang ano siya, sumasayaw-sayaw talaga, no. Natatakot ako na baka mamaya biglang matangay si Happy, mawalan tayo ng drone. Pero so far, maganda yung lugar, no. Presko, napakalamig. Yung kuryente nila, meron silang solar panel sa bubong, kung makikita nyo kanina doon sa drone shot natin. Tapos kung pupunta pala kayo dito na ang daladala nyo mga motor, yung mga adventure scooter, no, yun yung mga swak na gamitin papasok dito sa campsite. Pero kung halimbawa naman nakasidan kayo o kaya mga maliliit na scooter, ang gagawin nyo na lang yung mga sasakyan ninyo, iwan nyo dun sa main campsite ng Mahogany. Tapos ipagdadrive kayo ni Kuya Brian, yung sinakyan natin kanina na pick up, doon kayo sasakay para hindi ma-damage yung mga sasakyan ninyo. Kasi talagang hindi ko na ipakita yung iba sa clip kanina nung papunta dito, pero mabato talaga, malalaki yung bato. Tapos yung papunta dito, siguro mga 15 to 20 minutes, depende sa sitwasyon ng kalsada, no? Kasi minsan umuulan dito, kapag maputik medyo mabagal yung pag-akyat. Ngayong namang maaraw, madali lang, mga 15 minutes lang nandito na kayo. Pero yun nga, ulitin ko, kung may dala kayong sasakyan, iwan nyo na lang sa parking area, tapos si Kuya Brian na ang bahala sa inyo. Shoutout pala at maraming salamat kay Ma'am Arlene at kay Sir Jonathan, no? Dahil napagbigyan nila yung kahilingan ko na kung pwedeng balikan yung Mahogany campsite at makapagbigay ng update patungkol sa mga changes, lalong lalo na dun sa bagong campsite nila sa Sitio Bakbak. Syempre, last but not the least, shoutout kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para mapuntahan natin yung bagong campsite at bagong spot ng Mahogany Nature Camp na matatagpuan sa Sitio Bakbak, Barangay San Andres, Tanay, Rizal. Kaya hanggang dito na lang at huwag na magkakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!